Napagtawanan na naman si BBM, mga kababayan. Dito sa kanyang mga, di ba? Mahilig siyang magpalabas ng mga statement, mga kababayan, na parang hindi pinag-iisipan. O eto, napagtawanan. Di ba naalala nyo? Inanunsyo ni BBM, mga kababayan, na sa wakas, mayroon akong solusyon para matigil ang baha. Pero kailangan ko ng kooperasyon ninyo. Na sa tuwing umuulan daw, mga kababayan, ipunin daw natin ang tubig. Nang sa gayon, mayroon tayong magamit sa panahon ng tagtuyot, mga kababayan. O hindi nyo daw ginawa. Ngayon, mga kababayan, bumabaha. Na-spoof siya ni Topacio, mga kababayan Dito sa kanyang sablay na naman na pinagsasabi. Panoorin niyo po, ha. Kayo kasi alam nyo, tayong mga Pilipino ang may kasalanan. Oh, kayo ang may kasalanan. Hindi kayo nakinig sa ating presidente. Bakit hindi nyo ba sinusunod si BBM? Dahil kaya bumabaha. Kasalanan po ninyong lahat yan, mga kababayan. Kasalanan ninyong lahat. Pati ako. Dahil hindi ako nakinig sa ating Pangulo. Sinasabi ko sa inyo, walang ibang dapat sisihin kundi kayo. Sapagkat kayo ay hindi sumusunod sa sinasabi ng ating Pangulo na kapag umuulan, ipunin yung tubig. Para baha. Hindi bumaha. Di ba sinabi niya yun? O kayo, nag-ipon na ba kayo ng tubig? Milyon ang tao sa Pilipinas, mga kababayan Ilagay nyo sa timba. Kahit anong lalagyan, basta maipon nyo ang tubig, mga kababayan. Ubos ang bahang iyan. Tapos sa panahon ng tagtuyot, mayroon pa kayong supply. Kagaya niyan, Imbis na bumaha tuwing tag-ulan, ang gagawin natin ay iipunin natin ang tubig para mapakinabangan. Di ba? Ubos ang baha, mga kababayan, kung lahat tayo iipunin yung tubig baha. Ilalagay ninyo sa timba. Ubos yan. Imbis na bumaha daw, mga kababayan, di ba? Ang sabi niya. Gagawin natin ay iipunin na bumaha tuwing... Di ba sinabi niya yun? Imbis na bumaha Imbis na bumaha, ipunin. tuwing tag-ulan, ang gagawin natin ay iipunin natin ang tubig para mapakinabangan sa panahon. Sa kanyang statement, kababayan, parang may dalawa kang choice. Anong gusto mo? Baha? O mag-ipon ng tubig? Imbis na bumaha? ng tagtuyot. Oo! Grabe. Sinabi niya yun. Walang naniwala, mga kababayan. Mayroon isa lang. Ito lang, mga kababayan, nilagay sa botelya. Yung ilan hindi naniwala, kaya bumaha. So, kasalanan ninyo. Oo! Grabe. Sinabi niya yun, para hindi bumaha pag umuulan ng malakas, ipunin niyo yung tubig para pag sa tagtuyot, yun ang gagamitin niyo. Hindi kayo sumunod! Ang tigas ng ulo. Tapos nagrereklamo kayo, bakit bumaha? Ha? Ang mga... Ay, nako, mga kababayan. Ano ba itong pinagsasabi ni BBM? Alam natin, mga kababayan, ang ibig sabihin niyan Alam natin na, gumawa ng malaking dam o ganyan. Pero paano mo gagawin yan sa Metro Manila? Maghuhukay ka dyan? Bakit hindi ka nalang gumawa ng magandang drainage? Kung ano-ano, mga kaululan, mga kababayan. Sige, pagpalagay natin yung tubig baha andun, galing sa kabundukan. Diba? Nag-propose na nga siya, mga kababayan. Sige, maghukay tayo dito sa Candaba Swamp. O gawin nating reserva. O ginawa nyo ba? Inumpisahan nyo na ba? Ano lang nangyayari ngayon? Noon pa nga yan, mga kababayan, umpisa pa lang siya. Sinabi na niya yan. Pero dapat malaki na ang kanyang natrabaho niyan, mga kababayan, kung inumpisahan niya. Nga pa rin. At hindi sapat, mga kababayan, yung gumawa ka ng reservoir doon para mapigilan talaga ang baha. Ayusin mo ang mga drainage. Ayusin mo ang 5,500 flood control, BBM. Hindi yung mag-iipon na naman ng tubig. Ang Diyos kong kaululan ngayon, mga kababayan, na pagtawanan. Hindi nyo inipon yung mga buwabagsak na tubig mula sa kalangitan. Yan, bumaha tuloy. Kasalanan nyo yan! Kasalanan nyo. Sa ulo nyo! Baka naman nagkamali lang. Hindi! Rinig na rinig ko Paano nagkamali? Wala siya sa sariling kaisipan, mga kababayan, habang sinasabi yon. Imbis na bumaha, ipunin ang tubig baha.
Urar! Nadinig ng aking dalawang tenga na maayos pa naman Oh. ang pandinig na. Sabi niya, para hindi tayo bumaha, ipunin na natin ang tubig para sa tagtuyot ay magagamit natin. Oh, hindi nyo ginawa. Dapat yan, nag-umpisa pa ng bumaha. Sinalok nyo na. Nilagay nyo sa mga drum. Ang dali lang naman eh. Ang dami niyong bakanting botelya dyan, hindi niyo magawa. Inuwi nyo sa bahay nyo, di hindi babaha. Matitigas ang ulo nyo eh. Ala! Di ba si Abante ang Ay, nako. Ewan lang natin mga kababay kung ano na namang ibubuladas niya sa susunod na zona. Huwag niya sabihin flood control ha, dahil kababaha nga lang mga kababayan sa kamay nilaan. Stranded pa nga. Oh. Maraming na stranded. Yung iba mga kababayan, lumusong na doon sa maiitim na tubig. Kawawa. Oh. Yun ang gustong ipaipon ni BBM mga kababayan, yung mga tubig kanal ng mga baha. Ikaw kaya mag-ipon, BBM. ipoproklama. Alam mo ba yung story niyang Latin? Hindi po eh. Sabi nila, Lumihis na naman. Pupunta na naman ito sa ano mga kababayan eh. Sa may kalukuhan. isa nagtanong kay Presidente Erap. Oh. Sabi niya, Si Erap. ano ho ba ang puwet sa wikang Kastila? Pwet! Oh. Percibales, Raululis. Wala natin kung ano tag-pwet na kababayan. Kapag pwet kasi, naaalala natin sina Percival at si Raulul Manuel. Ay, nako. Alumpwet? Hindi. Hindi. Backdoor negotiation. Sabi ni Erap, nako, hindi ko alam yung puwet sa wikang Kastila. Pero Oh. alam ko sa Latin. Sa Latin. Uy, bastos no. Sa Latin daw mga kababayan. Alam niyang sa Latin ang pwet. Alam mo sa lahat. Ay! Sa Latin! Latin. Oh, Latin na. Hindi sa Latin. Grabe. Tingnan mo. Nawawa ka lang ang kalokohan na. Oo. Ano pala sa Latin, no? Ang puwet. Latin ba? Hindi sa Latin. Anyway, yung radyo Eto si Dupasun, no? Napupunta sa kalokohan ng usapan. Ibig sabihin, the reason, radyo, parang rason. Alam ni Erap sa Latin. Kaso mo, ang malaking problema sa ginawa ng COMELEC na yan Oh, by the way, eto pala mga kababayan, big deal talaga ito. Di ba? Gusto talaga ni Abante na manalo. Ma-proclaim mga kababayan. Pinoclaim nga ng COMELEC. Pero sabit, kahit olat siya mga kababayan, pinilit na maging winner. Sinupla ng Korte mayroong Suprema. kaso na pinromulgate or pinagtibay ng ating Korte Suprema noong 22 April 2025 na ang pangalan ay Mangudadato Mangudadato. versus COMELEC. Yes. Yan. At ang sabi Abante rito, ha. Pastor. Jack. Pastor Abante, makinig ka. yung rule na kapag na-disqualify ang isang kandidato ay yung number 2 ang iupo ay hindi na dapat sundin. Kawawang Sapagkat Abante. Ang sabi ng Korte Suprema, Kawawang eleksyon nilalang. yan. Kung ikaw ay second place, ibig sabihin, ang karamihan ng tao ay ayaw sa'yo. Bakit ikaw ang iuupo? Kaya nga, di ba ang tawag dyan mga kababayan? Representative. Mga kongresista. Representative of the people. Tapos, iuupo kang representative na hindi ikaw ang pinili na majority? Majority ng people na susuka sa'yo? Ikaw ang pipiliin? Ano kasi swerte? At hindi pa nga sigurado mga kababayan na talagang disqualified iyon. Yung si Chua, talagang ginapang mga kababayan. Yan ang dapat ding imbestigahan. Bakit etong mga COMELEC, eto ang kanilang mga kababayan, desisyon. Imbestigahan yan sila. Competent ba sila? Sino ba sila mga kababayan para magsabing hindi siya Filipino citizen? Mayroon ba sila kapangyarihan na mag-investigate niyan? Na talagang mag-determine mga kababayan hindi ka Filipino citizen? Ano kayo? Korte kayo na talagang nag-handle para dyan? Dapat hindi dapat sinuspindi muna dapat ng kababayan, di ba? Pinilit nila eh. Dapat, ang ginawa nila, pinahiring muna doon sa korte talaga mga kababayan na specialized na dyan sa citizenship. Kung mayroon ng desisyon, saka pa nang nila isuspindi. Hindi yung ganyan, sila-sila na lang ang nagbobotohan mga kababayan. 2 out of 1. 2 lang tao ng desisyon. Grabe. Paano kung kakampi yun ni Abanteng 2? Di, wala na. Oh, yan. So, eto ang nangyari. Yung
mangudadato ay si Pax Ali na disqualified. Pax Ali. Dapat yung pangalawa daw na nakakuha ng boto for governor, yun ang Opo. i-declare na governor. Sabi ng Supreme Court, hindi. Hindi. Since disqualified yung nanalo for governor, ang uupo yung vice governor. Ayun. Okay, no second place rule. Wala na yung second place rule. Okay. Kawawa, abante, o makinig ka. Yun ay sa local government. May rules on succession. Opo. May gobernador, pag hindi pwedeng gobernador, yung vice, yung number one na... At yan ang good news mga kababayan ha ngayon. Dahil mainit mga kababayan ang usapan na si Carlo Nograles mga kababayan ang mag-aaktang mayor. Ipipilit ng COMELEC yan ang kaba ng ilan na ilalagay mayor ng Davao City dahil wala dito si PRRD. Hindi na nila magagawa mga kababayan. Buti naman no. Right time talaga mga kababayan yung paglabas ng desisyon na iyan dahil pwede niyang isampal sa mukha ni Carlo Nograles at kay Abante. Board member ang magiging vice. Pagka hindi pa rin pwede yung vice governor, yung number one ang magiging governor, number two magiging vice, etc. Paakyat yun. Okay. Congressman. Vice Congressman. Wala namang vice congressman. Oh, di ba? Paano yun? Wala. So may nagsasabi. Election. Aksaya na naman sa pera mga kababayan. Election. Kasalanan niya ng COMELEC dahil kung sa umpisa pa lang mga kababayan, siniguro na nila na talagang Pilipino yan. Walang problema. Ngasyo nga Na hindi daw ito kasama kapag kongreso ang pinag-uusapan. Ano kayo, siniswerte? Okay, opinion nila yon. Ito naman ang aking opinion. Kung babasahin nyo po yung desisyon, mahaba po yun, pagtyagaan yung basahin para naintindihan natin. Huwag tayong gagaya kay Dan Fernandez na igugugel. Damay na naman. Mamimislead tayo at baka matalo pa tayo. Nag-google. Mangulelat pa tayo. Hindi niya nag-google ang kanyang pagkatalo. Okay. Sa pangalan pa lang mga kababayan ng kanilang title, Representative of the People. Tapos, ang bumoto sa yung minority. Hindi ang karamihan. Paano ka naging representative niyan? Ang gawin nyo, babasahin nyong mabuti ang desisyon. Yung reasoning, Mabuti. yung tinatawag nilang ratio decidendi. Racho de Latin yun, Chachagante. Latin yun. Latin. Oo, diba? Decidendi. Insidente. Isibo ko for sale. Ice buko for Kung sale. po sa pagpapaliwanag ng Korte Suprema, mayroong silang sitas o Sitas? binanggit. Aha. Hindi nila maintindihan yung sitas. Yung sitas sa Biblia. Baka sa Latin na naman yan ha. Ay, di ba? Meron silang binanggit na kaso. Yung T. Delgado versus House of Representatives Electoral Tribunal. Tribunal. Kung saan ang isang kandidato for the House ay siyang na-disqualify. Okay. Ano pala yan? Ano? Sa Latin. Doon, yung second place ang inupo. Ayan. Yun po ay talagang explicitly binanggit ng Korte Suprema noong sinabi nilang hindi na pwede yung second place rule. Hindi na pwede Para sa akin lang naman, isang aking payak na opinion. Since binanggit yung mga pangyayari nung nakaraan na ang second place rule ay in-apply nung sinabi ng Korte Suprema hindi na pwede Opo. na second place at Hence na following pwede. yung logic, yung pangangatwiran ng Korte Suprema na hindi dapat yung second place rule sapagkat sa eleksyon ang Kawawang gusto ng abante. tao ay yung first place. Oo nga. Malay mo, kung talagang na-disqualify yan before halalan mga kababayan at natuloy ang eleksyon. Doon sa third person, bumoto pa yung ibang tao mga kababayan dahil ayaw niya sa second place. Baka there's something wrong with that second place mga kababayan talaga. Hindi nila gusto na manungkulan sa kanila yung second place. Kaya nga second place yun eh. Lalo na yung third place, si Dan Fernandez. Ayaw nila yun, third. O kawawa si Dan mga kababayan, no? Hindi man lang naka-second, third mga kababayan, wala na talaga Place pag-asa. eh. Ngulelat ang tawag doon, ngulelat. Ngulelat. Ngongolelat. Kabawi-bawi. Kala ko kulelat. Ngulelat. Ba't ngu? Ano? Kulelat ang Tagalog. Ngungong kulelat, ngulelat. Nangungo siya. Expression niya ni ano eh. Del Fernandez mga kababayan, hindi marunong mag-pronounce, no?
ang F ginagawang P na sasabihin niya, oh, finish na. Ang kanya mga kababayan, finish na. Sino ba ito? Mamaya maalala ko yung professor na yon na siya ay kasama rin sa Constitutional Commission. Pagka nagre-recite kami sa law school, professor ko sabi niya, ano nangyari? Hindi ka makasagot. Nangongo ka. Anyway, sabi ng Korte Suprema, kaya ikaw ay second place, hindi ikaw ang gusto ng taong bayan. Ito ang gusto nila. Ano ba A and B? Opo. Si A ang gusto nila, hindi si B. Ayun. Hindi pwede yung talo ay gagawin mong panalo pag na-disqualify yung number 1. Kasi hindi pa rin ikaw ang gusto. Ang eleksyon ay ang gusto ng nakararami. Yeah. Correct. Kaya nangyayari nga, so, kung mayor, governor, bakante, di ba? Oo. Bakante yung posisyon Yung posisyon. ng governor. Opo. Ang vice governor ang papalit. Opo, Okay. ayun. Ngayon, kung congressman, wala namang rule on succession. Oo. Same principle should apply. Di Bakante wala. rin. Bakante. Anong Bakante lang. mangyayari pag bakante ang posisyon ng congressman? Special election. Oh. At dapat mga kababayan, yung na-disqualify, mag-nominate siya ng kanyang bagong mga kababayan. Bagong nominee na kandidato. Talagang kung talagang walang sabit. If ever na mga kababayan talagang disqualified siya. At siguraduhin yung malakas mga kababayan para talagang matatalo yan si Abanting Patras. Para malaman kung sino ang gusto. Para Ngayon, kung malaman. yung second placer ang nanalo after the special election, hindi na siya second placer. First placer na siya. Pwede na siyang Pwede umupo. na. Ngayon, kung nag-eleksyon, second placer pa rin siya. Ayaw talaga sa kanya. Hola. Bakit siya uupo? So, yun po ang Kapal na mukha. maganda para sa akin. Very logical. Wala akong kinakampihan dito. Hindi ko kilala si Joey Chua. Hindi ko kilala yan eh. Oh. Ito para sa akin ang logic ng Supreme Court. Dito Ayun. sa Mangudadato versus Comelec. At, Good yun. by the way, Morena ngayon lang pala yan. ang last day Na? ng pagsagot ni Vice President Sara Duterte doon sa summons ng Senado. Okay. Di ba? Pagkaalam natin mga kababayan, sumagot na si Sara at nag-petition siya mga kababayan na ipabasura. Nagugunita mo, Ma'am Jubes. Opo, sir. Although ni-remand yung article sa House of Representatives, pinasagot din si Pangulong Vice Presidente Sara Duterte. Sa tanong nila. 10 araw, no extension. Oo. Hindi ka pwede ron. Mahilig ka No. sa hair extension eh. Oo. Hindi pwede si Arnold Clavio, mahilig sa extension sa buhok. Pwede. Oo, hindi pwede. Ayan, no extension kaya hanggang ngayon lamang without prejudice syempre doon sa mga jurisdictional questions, diba may question sila na mukhang walang jurisdiction because of violation of the one-year rule. Kaya nga po, para nga maiwasan itong mga ganitong question ay pinapacertify sa House of Representatives. At At hindi lang yan. Kasama doon sa ni-request ng mga kababayan, ni-require ng Senado, ang tanungin ang 28th Congress kung ipagpapatuloy pa ba nila ang impeachment o hindi. Mag-aantay pa sila mga kababayan ng July. nagtataka naman ako, ayaw naman sumunod, hindi pa tinanggap yung entry of appearance noong mga abogado ni Sara Duterte. Oo. Hindi ko alam kung anong laro ng House dito. Guguluhin mo. Di ba? Opo. Pwede ba namang hindi mo kilalanin yung abogado? Ano kasi Dan Fernandez o si Boyeng Remulla? Ay, Google nyo na lang. Weird nga Minsan may kawirdan tong mga ginagawa ng mga... Pero paalis na sila, di ba? Hanggang katapusan na lang sila. Sino? Yung mga hindi nanalo. Hanggang 30. Oo, Ayun nga yes. po. Noon. So hanggang Pero- 11:59. Parang kanino yung mga sasagot. Magdodonate tayo ng lata mga kababayan para sipa-sipain ng mga talunan. Mama kung ano-ano. Hindi, yung 20th Congress, yung incoming na lupon, yung kalupunan na yon, dapat mag-certify sila na interesado pa sila na ipursu. Yun. Of course, that is also without prejudice, hindi nangangahulugan na pag sinertify nila na gusto naming ituloy yung impeachment. Opo. Hindi na nangangahulugan na valid pa rin yung impeachment kasi may serious constitutional question as to whether or not hindi natatawid. yung
Impeachment, Bawal yung final tumawid. na articles of impeachment ay pwedeng itawid from the 19th to the 20th Congress. Opo. Kasi may sinasite yung ibang mga abogado na nakalagay, all business shall terminate. Pagkatapos, Kasama halimbawa, ng impeachment. 19th Congress, ang 19th Congress ay 2022 to 2025. Pag natapos na yung kongresong yon, lahat ng pending ay mapapabaliwala na. Yan. Merong ganun sa ating saligang batas. Ngayon, ang pagtatalo ay hindi yung tungkol sa batas, kundi ang interpretasyon. Iba. Interpretasyon, Interpretation. Ang interpretasyon noong batas. Anong ibig sabihin ng all business? Yan ba ay lahat talaga? Including impeachment? All business, oh. Yan na. Tapos mga kababayan, kung andun pa sa kanila, wala na, tapos na. Tapos na. Binalik Or lahat? Puwera, impeachment. Yun ang pagtatalunan. At bukod pa roon sa question ng 1-year bar. Oh, So yun magkakaroon. yun, ha? Kasi yung 1-year ban or bar ay nasa Korte Suprema na noong February 18 pa. May question na yun. Naisahan ang kababayan, Question katambalustusan. na ng mga ilang kampo yon. Yung whether or not tatawid, hindi pa ripe yon for adjudication noon. Magiging ripe for adjudication lamang yon pag natapos na yung 19th Congress at sinabi ng 20th Congress ay, sige, gusto naming ituloy ang impeachment na na-file nung 19th Congress. Ayun. Then sasabihin naman ng 20th kampo nung ilan, siguro ni Sara Duterte, hindi pwede niyong ituloy, notwithstanding na may sertifikasyon kayo. Dahil mga kababayan, wala na, dead end na sila mga kababayan. Bumalik sa Congress mga kababayan Tatanungin pa na 20th Congress, gusto nyo ba? Wala yung jurisdiction. Hindi sila ang nag-file. In short mga kababayan, doon pa lang sa kanila, tsugi na. Para saan, sir, yung ano siya, nangako, yung 18 versus 5? Ay, pag-constitute yun ng Senado as an impeachment court, naging senator judges yun. sila. For Oo. one day. Eto na lang. Si Cheese Escudero na lahat na may kasalanan yan. Awayin nyo si Cheese. Mga dilawan. Kakampi nyo yan Bakit hindi sinimulan right from the start? Nung mayroon pa silang panahon mga kababayan. Busy sila sa kampanya Busy din sila sa bakasyon mga kababayan. Pwede sana nila yung umpisahan February. O ngayon mga kababayan, talagang wala ng katutunguhan dahil binalik sa Kongreso. Lahat ng na-file mga kababayan dyan sa 19th Congress, hindi na magkakaroon ng visa sa 20th. O andun pa sa kanila. Walay na. Nanghiram sila hindi, yung, di ba, kurtina yun dun sa Arlington? Kasi gano'n ang kulay nung kurtina sa Grabe, Arlington. Toga. Pagpunta mo sa Arlington, mag-akyat mo. Di ba, may Ay, hagdanan daw grabe. yung mga kurtina ron. Gano'n ang kulay Ay, Kulay saka ng road good for ng one impeachment day nga trial. lang daw yun. Oo, lalo na yung kay Kwan. Yung kay Coco Pimentel. Yung mga Grabe. outgoing. Ano nangyari Oo. doon? Bago ba yun? Yung mga outgoing, si Jinggoy outgoing na, no? Opo. Outgoing na, no? Opo. Si Jinggoy, si Tol, si Coco, sino pa ba mga Covid. outgoing? Grace po, Sunny. si Binay. Kaya lang, nag-resign na nga pala si Sunny, sorry, na Secretary of Education siya. Nancy. Ayun. Nancy outgoing, Out din. Out. Kasi parang siya, mayor na siya Makati Yan. Si Abby naman, Olax. 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 Buti nga mga kababayan, eradicate na yung mga Binay. Nakita niyo naman. Ang boto ni Nancy Binay mga kababayan, gustong matuloy na impeachment ora mismo kay BP Sara. Wala. So, yung nanay ni Camille, Oh. si Cynthia. Wala din. Wala na rin. Pero Outgoing na rin. Goodbye. Si Tol daw, ang balita ko, di ba, pagkatapos ng term mo, nagbabaligdictory address ka. Nagtatulumpati ka, nagpapaalam ka. Salamat. Valedictorian ba yun? Blackball yun Medyo binibida mo ng konti yung iyong mga accomplishments. Si Tol daw yata parang masamaan loob, hindi na daw na valedictory Lumayas. Pag-adjourn daw umalis na. Pumunta na sa Taal Vista Lodge. Alvis Salas, buti nga sa kanya mga kababayan, traidor Kung yan si Tolentino mga kababayan, kung nagpaiwan lang yan sa PDP laban, panalo yan panalo yan. Tatlo sila ni Bato, Bongo,
Apat pala, Marcoleta. Sip-sip eh. At nag-space pa ni PRRD mga kababayan. Kanya pang binibira daw sa pagiging pro-China. Masaya lang naman din ang may gawa Di ba taga-taga na istorya. yun at Opo. kumain na ng buko na may ice cream. Pampang paglobo. Okay, oh. Ano, Mayor Tapos Gado? ang political career. Yan. At ako naman confident na si Vice Presidente Sara ay sasagot today. Oh. Meron naman siya. Tapos na kahapon kasi pa. yung 10th day yata bumagsak ng Sunday. Wala so, yun. wala. Kasi ang Hindi naman rule sa working korte, day eh. sa kahit anong korte, Opo. if the last day falls on a Saturday And or Sunday or a public holiday. Holiday? Halimbawa, Eid al-Fitr. Opo. O, ay, yung nakalaan, yung Eid al-Adha, di ba? Opo. Adha nga ba yun? Yes. O, Eid al-Adha. Opo. Next working day. So, today. Today. While the blossoms still cling to the vine, I'll Kanta pala. taste your strawberries, I'll drink your sweet wine. Wow! Wow, ito lang naman. Wag na, kasi wala na tayo. Oo, uulan na naman. Masisisi na naman si BBM niya na hindi inipon ng Kasi, tubig. sapagkat Baba. Di ba? Kasi, hindi, ipaliwanag ko lang. hindi Kasalanan pala dito, Pasyo, dahil kumanta. Hindi siya sumagot. Kaya umulan. Sapagkat, katulad ng regular na korte, pag hindi siya sumagot within the deadline, she will be declared in default. Parang basketball din, di ba? Pag hindi ka sumipot, default. Default. Hindi pa naman siya mahahatulan. Pero maghihiring pa rin. Ngunit, hindi siya maaaring mag-participate, hindi siya pwede magbigay o magpresenta ng ebidensya at hahatulan siya base lamang sa ebidensya ng prosekusyon. Kalaban. Yun na. Mhm. Yun. So, kailangan sumagot siya. Hindi pwedeng hindi. Sasagot yan. Sino ba ba't naman hindi sasagot, di ba? Okay. At sa notang yan, mga kasama, ay magbibigay daan na At sa notang yan, anong masasabi niyo mga kababayan? Post your comments below.